Hi, welcome po sa ating YouTube channel ni Brother Rilo. Ito na po yung kinalabasan ng ating linarnisan sa pamamagitan ng brush ang lacquer varnish natin ginamit ang para sa ating reading and writing or reading desk ng aking mga apo. Ito na po yung kinalabasan sa ating finish ay gloss po ito ang finish po natin. Kaya nga lang sa brush kasi hindi siya ganun kakintab gaya nung sa mga spray. Kasi iba po yung sa spray pinifinish talagang napapakintab ng maayos. Ito naman po kikintab ng gusto kahit na ito sa brush kung hahaguran natin ng tinatawag na munyeko, yung basahan na binilot, sinasawsaw sa thinner at inihahagod ng pabilog na ganyan o kaya ay paayon para kumintab. Napipino po yung daan ng brush. At ngayon po ito yung ating ipinakita na ang paggamit ng varnish na lacquer sa pamamagitan ng brush. Ang application po nito ay gaya ng sinabi ko, after po ng carpentry ay hahaguran mo siya or papahiran mo ng masilya na nilusaw, yung spare tight. Lulusawin mo siya sa lacquer thinner at ibabrush mo siya, pabrush. Pagka napahiran lahat sa brush at natuyo na, saka mo siya liliyahin ng mga 120, medyo magaspang pa. Kahit na plywood lang ay pwede na yung 120 sa unang liha after nung pagkapahid ng masilyang nilusaw sa lacquer thinner. Tsaka mo ngayon lilihahin pag natuyo ng lihang 120. Okay po? Yun po yung unang pagkaliha. Tapos po, pagkalihan natin, punasan ng basahan, tsaka natin papahiram ng unang pahid ng sanding sealer. Lahat po papahiran mo, loob, labas, lahat po ano nang dapat pahiran. At pagkatapos po, ay patuyuin mo. Yung pag natuyo, ayun, pwede yung panlihain uli ng lihang 180. Ano po, para kasi plywood lang naman ito, hindi siya naman kailangan magaspang na magaspang. Yung 180 nga pwede, 220 pwede rin. Medyo pino para po yun ang unang liha natin sa first coat ng sanding sealer. 220. Ako, ito po yung ginamit ko. Dahil sa plywood ay mas pino na ang plywood, wag mo siyang liliyahin ng magaspang kasi magkakaguhit yung babaw o yung surface ng kahoy. At pagkatapos pamalihan natin ng 220, yung unang pahid ng sanding, punasan natin din ng basahan, then pahiran uli natin siya ng pangalawang pahid. Yung ikalawang coat ng sanding sealer. Pag napahiran na po natin ito ng pangalawang pahid ng sanding sealer, liyahin uli natin ng yung pinaggamitan naman ng 220 para po medyo madulas na. Yan ang pangalawang pahid ng sanding. Ang ipanliha mo ay yung gamit ng 220. Na po, ganun po yung ginawa natin dito. Katapos, pahid uli ng sanding hanggang tatlo ito. Tatlong application ng sanding sealer at saka mo papahiran ng sanding sealer na pangatlo. Then, pag natuyo, lihahin na po natin ng mas pino na doon. Kahit yung 1,000 na. Pwede na ipanliha doon. Para madulas na siya. Then, pahiran na po natin uli ng sanding sa may gusto pang mag-sanding. Pero yung pangatlong pahid ng sanding sealer, kung matipid na kaparaanan ng gaya ng ginawa natin nato, eksakto na yung tatlong pahid. Tama na po yun. Kasi brush po, makapal ang pahid ng brush. Hindi kagaya doon sa spray, mapino yon, manipis.
Dahil sa brush ay makapal naman, sa tatlong pahid ng sanding sealer na sunod-sunod, bawat pahid liliyahin mo. Then yung pangatlo po niyang pahid ay padulasin mo na lang siya nung pinaggamitan din ng 1,000 or 1,000. Ang gaspang ng liha 1,000 ng gauge. Pagkatapos po noon ay pahira na po natin ng 2 patong ng flat, dead flat. Ano po, bawat pagdating nung pagkapatong mo ng unang pahid ng flat at pag natuyo, pwede pa po ninyo siyang liyahin nung pinaggamitan naman ng 1,000 para smooth. Medyo banayad lang po yung pahaging lang, padulas ano lang, padikit lang ng bahagya. Then punasan uli ng basahan at saka pahira ng pangalawang dead flat na pangalawang apply. Then wag na po yung liyahin. Yung pangatlong apply yung gagamitin nyo ng pang-finish. Clear gloss, kung clear gloss ang gagamitin mo, yun na po ang pang top coat natin. At ito po, ganun po yung ginawa ko. 3 sanding sealer, 2 dead flat, tsaka 1 clear gloss. Ito po ang naging finish niya. Sa clear gloss ko po ito i-finish. Medyo hindi masyadong mapapansin ng kintab dahil sa brush ay ganun po, medyo magaspang ang daan at wala po itong hindi ko binatakan ng masilya. Yung mismong pagka-plywood niya, yung naging itsura. Ayan. Ganun po. Medyo makintab naman po yan. At kaya ang finish nito ay gloss. Ito po yung ating ginawang pambigay sa ating mga apo na writing and reading desk. Ano po? Na pangregalo natin sa ating mga apo ng mga nag-aaral sa kolehiyo na kailangan nila ng ganitong malalapad na writing and reading desk. Yun nga po, yung loob, kung mapapansin nyo, ay ang binarnisan ko lang po dito, kahit nung simula pa nakita nyo sa ating video, yung sidings lang po ng loob, lahat ng sidings, ano po, at saka yung pinakatukod. At pagkatapos po nun, didikitan natin ng felt paper para maging maganda yung loob, patungan nila ng mga typewriting, ballpen, etc. anong gamit man. Kaya ang pinahiran lang po natin dito ng kung ano yung application sa labas, ganun din yung sa loob. Ano po yun. Pwede mo rin hindi na siya clear gloss yung iba, yung loob. Pero nasa atin lang po yun. Pwede rin pong clear gloss para pare-parehas. At yun po yung loob, na lagyan natin ng felt paper para maganda ang dating. Pati po yung ilalim, hindi na po ito pinarnisan. Walang varnish, hindi pinahiran. Kaya po ang ginawa ko lang dito ay sidings. Ayan po yung mga panggilid. Kaya ito pong pagka-varnish natin nato ay tinatawag na economy. Yung pinaka matipid na paraan ng pag-varnish na ginamit natin dito. Kaya yun po ay sabi natin na habang tayo nasa bahay ay meron tayong natututunan, nagagawa at pwede pa rin po natin itong pagkakitaan. Kung magustuhan natin na kung may magpapagawa sa inyo, ay ito po ay madaling gawin na wala namang makinaryang marami. Kung may lagari ka lang, makakabuo ka na rin. At ito po yung sukat ng ating ginawa, medyo big size po ito. Ang pinaka haba o length ay 18 pulgada. Ito, 18 inches. Yung pinakahaba, ayan, pakikita sinukat ko Yung pinakalapad ay makikita natin. Ito ang lapad, 30 cm. Ito po. Kung makita nyo, halos nasa 11 and 3/4 or sa 12 na halos ito susukat. 11 and 3/4 sa inches. Ito po, 30 cm. Para pag di-divide mo yung plywood, walang tapon, walang aksaya. Hindi magkakarita-rita. So, siya nga pala, ito po yung plywood na marine plywood.
para hindi po butas-butas yung loob. Meron tayong tinatawag na ordinary plywood, ay marami pong mga diferensya, mga loob. Ganito po ang ordinary, makikita natin. Ito po ang ordinary. Oh. Marami siyang siwang, mga butas-butas yung loob ng ordinary. Ayan. Kaya magkakamasilya yung gilid. Pwede rin kung wala ka talagang mahingi or mapulot or pambili ng marin, may naihingi sa mga pinagpormahan ng mga construction, iba tinatapon lang yun, mga ritaso, kahit mga ganyang kalalapad o isang pilapad, makakagawa na po kayo ng sarili na gamit natin na sulatan. At saka pag nagbabasa tayo, ay magagamit natin sariling gamit. At kung magpapagawa na po sa inyo ng order, yung mga kaibigan mo, kapitbahay mo, pangregalo mo, bili ka na ng marine plywood para po walang mga butas. Ayan, mga sarado siya. Ito po yung ginamit natin dito, marine plywood na kung ino-order natin ito sa mga hardwares, ay ang sukat mong ililista is the media or 1/2. Ang ilalabas sa'yo ay 1/4 standard lang. Wala yata kung di media na plywood. Ito ang binibigay eh. Sabi ko, ang laki naman ang diferensya. Media yung order ko eh, 1/4 lang ang bibigay mo. Eh, ganun daw talaga. Kaya wala po tayong magagawa, yun po ang kalakaran. So, ito po ang finishing. 1/4 na kapal, pero standard naman. Na marine plywood. At pwede natin gawing mas makitid dito, mas maliit. Kasi ito po ay malalaki ang aklat ng ating mga college dito sa ating mga apo. At minsan malalapad, halos ang lapad eh nasa hindi na pag ibinubukas po eh nasa 16 eh. Pag bumukang gano'n ang aklat, kaya ang lapad pa lang eh 8 na kaagad sa pag gano'n sa lapad. Kaya pag bumuka yun 16. Kaya lagyan natin ng malapad na yari. Pangalawa ay sa pagsusulat ginhawa, kahit na medyo maano ang sulatan, mahaba or malapad, maginhawa. Yun po, sariling gamit naman nila ito. Dalawa po yung ating ginawa na ito. Yun yan, lagyan lang natin ng field paper yung loob, at kapag ito yung gagamitin mo sa pagbabasa, itutukod nyo lang po, ayan, yung tukod. May stopper din po yung tukod, ayan po. Para po hindi siya i-slide, stopper yan, kahit gaano kabigat ang ipatong mo, ay hindi siya babagsak. Ayan po, ngayon ay reading naman siya, yan. Magagamit natin yan sa pagbabasa. In case may aklat ka, patong mo lang dito. At may stopper din naman yan. Ito po yung stopper na to. Sa ilalim, makikita niyo po yan na stopper na ginawang ruler. Ito ay ginawang router. Gawang router ito. Nabibili ito sa mga hardwares. Pag ito ay binibili, ay ganito pa siya. Pag nabili natin ito, makikita natin ito. Yon, ganito yon pag nabili mo sa hardware. Ang sukat nito kung mabili natin ay nasa 8 feet ang haba, 8 feet ang taas. Ang halaga nito 35 pesos. Marami kang magagawang stopper. At tinanggal ko lang po yung one side. Kasi pag manipis ng ganito yung one side, pag naikabit mo na siya doon, tsaka mo lang siya papaitin pagtanggal ng isang gilid. Ito isa. Kahit ay alis sa dalawa, basta yung ibabaw. Para pag sapo sa libro, siyang pipigil sa libro. Yung stopper. Para hindi slide yung libro pababa. Tinanggal mo yung isang side ng stopper. Kaya ang lalabas makapal na. Ayan, medyo hindi ganong kita. Ayan, bali sa close-up yan, ito, kalahati natira. Kita mo po, kalahati ang natira sa ilawan natin para mas kita.
Yan, mas kita nyo ngayon yung pinakikita nating stopper na ginawa at binili sa hardware, yari ng sa router. Tinanggal ko yung isang tenga, kumbaga, para magamit natin as stopper. Yun, mas kita siya doon. Ayan, mas kita, no? Yun. Kalahati ang naiwan doon sa pinakatenga. Kaya, pag naikabit mo na, mas ginhawang tanggalin. Pero pwede rin bago pa ikabit, tanggalin mo na. Kung may pait ka, paitin mo. Medyo mahirap lang lagayin kasi manipis, kaya pinapait ko. Paitin mo lang siya, matatanggal mo na. Okay, ito yung ating writing and reading desk. Ano po, kapag ka nagbabasa ka, tutukod mo lang na ganito. At meron na tayong sariling gawa na para sa ating mga apo. At sa susunod, gagawa tayo ng sariling gamit na ni Brother Rilo, ni Lolo Rilo, ay mas maliit dito. At ipapakita na po natin kung paano naman ito binuo, na ang kukuha lang tayo ng mga pinagtabasan ng mga plywood, plywood. 1/4 din. At kahit mahaluan yun ng mga ordinary, sariling gamit naman po yun ng inyong Brother Rilo. Mas maliit lang po dito. Baka yung lapad na to. Yung lapad na to ang gagawin ko. Pag ganun na. Ayan. Mga ganyan lang. Ayan. Ganyan kalapad. At ito na po yung bukas na ganun. Kasi pambasa ko naman at pang sulatan. Sariling gamit. So ito po. Nagawa na natin, no? Tandaan po natin. Ulitin ko lang para hindi nyo makalimutan yung pagbabarnish ng brush lang ang gamit sa ating ginawa, lacquer varnish. Una, pinahiran ko lang po ito sa matipid na kaparaanan para kahit nasa bahay kayo, practicein nyo na yung mga gamit dyan na varnishan nyo. Bili kayo ng 1/4. Iba, may bote pa nga sa gin na sanding sealer. Kung konti lang gagamitan nyo o maliit lang gagawin nyo. Sanding sealer, kung hindi isang bote, isang quart. Yung tawag doon, isang quart, pang-apat na bahagi ng sukat ng galon. Nasa inyo kung anong tatak ang gagamitin, pero mabisa yung boysen para isang pahid mo lang, kitang-kita mo na kagad tumatalab. Sanding sealer, then bili ka ng flat bote din dun, meron ding maliit nun, 1/4. O gusto mo makintab, clear gloss ang gagamitin mo. Pwede naman dalawa na lang. Isang sanding sealer at saka isang clear gloss. Puro sanding ang pangilalim mo. Yung tatlong sunod-sunod na sanding, magiging 5. Ano po? Then yung pang-5, ayun na yung pahaguran mo ng lihang pinaggamitan ng 1,000. Tsaka mo i-apply ngayon yung clear gloss na pang-ibabaw. Puro sanding yung laman sa ilalim. Pwede po yun. Sa matipid nating kaparaanan, iniiwasan natin yung maraming gastos. Then, para lang makita natin na nakakabuo tayo. Tandaan natin, yung first coat, unang pahid, ay masilya na nilusaw sa lacquer thinner. Bibili nga pala kayo ng lacquer thinner. Lacquer thinner, sanding sealer, at clear gloss. Yung tatlo na to, bibili kayo nun. Kung meron sa bote, kung maliit lang gagawin nyo, ito, kaya ng isang bote ito, yung ganito kalaki. Isang bote, baka hindi pa maubos. Yung nasa bote ng gin. Kaya, tatlo bibili mo, lacquer thinner, puro lacquer. Lacquer thinner, lacquer sanding sealer, at lacquer clear gloss. Tapos liha. Kahit na plywood lang, pwede ng dalawang klase lang. 220 saka 1,000. Okay na po yun. Pagkapahid mo ng masilyang nilusaw, masilya pa pala, nilusaw sa sanding sealer or sa thinner pala, para po mapadulas mo agad after ng masilya na nilusaw. At yung mga pinagpakuan naman, mamasilyahan mo rin yun, gatuldok lang naman yun.
Palulubugin mo muna yung pako ng bagya. Tsaka mo masilyahan ng walang nung konting halo lang ng sanding at saka thinner yung masilya para lumab ng konti. At pampatigas din yun. Pangalawa, pagkapahid mo ng masilyang nilusaw, pagkatuyo, liha ng 220. Tapos pahiram mo ang unang pahid ng sanding, pag natuyo, lihahin ng 220 pinagamitan. Pwede rin 220 rin kasi unang pahid naman yon. Pangalawa, napahid ng sanding sealer, pag natuyo, liha uli. Yun na yung pinagamitan talaga ng 220. Tapos punas ng basahan, pahid uli, pangatlong pahid na ng sanding sealer. Ayun na yung gagamitin natin. Yung pinagamitan pa ng 220 or yung ng pwede pinagamitan din pang-apat, pahid uli. Puro sanding na po ito. Sanding sealer, wala nang dead flat. Pahira natin ng sanding sealer pang-apat, liha uli, basta yung mga pinagamitan lang. Then pang-lima, sanding sealer uli. Yun, pagka yun ang niliha mo na, yung 1,000 na yung panliliha mo din, obligado na. At saka ipa-flat mo na, ay clear gloss na sa pang-anim. Bali 6 na pahid. At 5 sanding, isang clear gloss. Excuse me. Ayun po makita natin sunod-sunod na pahid. Naging 6, pang-6 yung clear gloss pang top coat natin yun. Puro brush po yun, kaya magaspang. Yung gusto nyo testingin naman yung munyeko para napipino po yung daan ng brush. Yun po yung huling pahid mo nung sanding. Kasi nga ito brush. Kahit munyekuhin mo siya, pag pahid mo uli ng brush, medyo guguhit, magaspang pa din. Hindi kagaya ng spray, pinong-pino. Kapag minunyeko mo yon at nilagyan mo ng top coat na clear gloss, nawawala yung napipino talaga dahil dumaan sa spray. Sa brush, kahit munyekuhin mo siya, mababawasan, pero hindi ganun. O hindi na po natin ginawa dito yung munyeko. Kasi nga, pinag-aralan natin yung matutunan natin na mag-varnish ng matipid. Sariling gawa natin ay pwede tayong makagawa. Na matipid na kaparaanan at simple lang. Matututo ka na mag-varnish ng mga sarili mong gamit sa bahay. Yung 5 sinabi kong sanding, madami pa nga yun. Pwede ka pa rin magbawas doon. Gawin mong 4. Saka may top coat ng gloss para makintab pa rin. Yun lamang po. At ito ay lacquer varnish na ginamit natin. At kung pwede rin hindi boysin kasi medyo maaaring mas mura yung ibang brand. May maraming brand ng varnish na mabibili. Kaya yun po ang paraan para lang makagawa tayo ng sariling gamit natin na tayo makabarnish ng makapag-varnish ng ating mga furniture sa bahay or aparador o silya, lamisita. Yan po kung mga kwadro lang na ganito, lalo na parang frame lang naman ang size nito. Ito susunod, pakikita naman ni Brother Rilino kung paano ito ay ginawa naman, kinalpentero. Gagawa po ako ng sarili kong gamit na mas maliit dito gaya ng sinabi ko. Yun po, subaybayan, papakita rin po natin yan sa ating YouTube. Magpatuloy lang kayo sumubaybay sa ating YouTube channel. At kung kayo naman po ay natutuwa, ay mag-subscribe naman po ninyo po. Salamat po ng marami sa inyong mga sumusubaybay. At ito po ay binabahagi natin ng libre para naman po kahit tayo naka-quarantine sa bahay, mayroon tayong pinagkakaabalahanan at maaari natin pagkakitaan to. Opo, kung may order sa inyong mga kapitbahay, writing desk. Pag po writing lang, ayaw nila ng reading, ipifix mo na sa ibabaw ng pako. Kaya lang, sayang naman yung ilalim. Hindi magagamit, ganoon din yan.
gamitin mo na dalawa rin ng purpose. Writing and reading. Para tukuran mo lang simple sa loob. Oh. Yung pang stopper na to. Na may kaltas sa gitna. Ganito po itsura niyan. Ayun. Para pagpasok nung kapal nung stopper, ito, yung tukod, yun lang ang kapal, 1/4 ko na yung kapal ng plywood. Ayan, pagka ginanyan mo siya, tatama na siya doon sa kanal. Ayun, no? O, stopper na siya. Mababasa na, magagamit na pambasa sa harap. Kita mo? Matatag po yun, di basta babagsak yan. Okay. Magagawa mo na sa sarili mong gamit at mapagpapa-order ka pa. Kung mayroong gustong umorder sa iyong mga kaibigan, o iririgalo mo sa iyong mga kumari, kumpare, or inaanak. Okay? Tuwan-tuwa sila pagka narigaluhan mo yan. Or malaon nun, ikikwento ka, gumagawa ka nun. So, magkaka-order ka na sa mga kaibigan ng kumari mo, kumpare mo, sa mga inaanak mo. So, pwede ka nang kumita kahit nasa bahay ka lang sa simpleng paraan ng pagbabarnis at pagkarpentero. Yun na po ang susunod nating papakita ko yung paggawa ko sa carpentry. Simple lang naman po ito. Kahit nga po hindi na po ninyo ito makita. Oh. Gagawa lang kayo ng korting sanderecho. Tapos yung pinaka-degree, sukat lang kayo dito ng 3 pulgada. Pwede na. 3 pulgada. 3 inches. Taas dito. Dito, maglagay ka ng 1 inch. 1 inch, 1 pulgada. Kunin mo yung taas, yung haba. Then, sulatan mo lang ng ganun. Tabasin mo ng lagari. Lagari lang. Wala na pong makina. Mano-mano lang. Tandaan po ninyo nga pala, sa gustong matutong maglagari, ang paglalagari po, kasi napakadaming naririnig natin na bakit mas marunong pa yung lagari kaysa sa akin na gumagamit. Ba't daw? Kusa kasing lumiliko yung lagari, kumukusan gumagawa ng daan. Kaya sabi nung iba, mas ako man nung una eh. Tapos marunong pa yung lagari kaysa akin. Ang paraan po mga kaibigan, mga brothers, ang paraan ng paglalagari, once na naguhitan po natin ng lapis, dalawa ang way. Isang kinakain yung guhit. Ano ibig sabihin ng kinakain? Doon ka sa guhit dumadaan. At saka yung hindi kinakain yung guhit. Ano ibig sabihin naman ito? Ito po yung guhit, hindi mo ginagalaw. Doon ka nang gigilid sa guhit. At doon po ako sumusubaybay. Yun po ang ginagamit kong application, yung pangalawa. Yung hindi kinakain yung guhit. Yun yung iniiwanan ko yung guhit, yun ang guide ko. Subukan nyo pong gawin yun. Hindi kinakain yung guhit. Kahit sabihin mo sigurong, dati yung lagari marunong pa kaysa sa'yo. Pag natutunan mong gawin yung hindi kinakain yung guhit, yun ang guide mo. Magugulat ka. Matututo ka maglagari, kaibigan, brother. Ayun po yung ginagamit yung guide, yung guhit. Hindi ko siya kinakain. Kaya kahit hindi ka marunong sa una, wag kang bibitaw sa guhit. Yung ngipin ng talim mo, doon ka nakatitig. Ngipin ng lagari, yung yun ang titingnan mong pilit. Yung habang bumababa siyang ganon, hindi ka hiwalay doon sa guhit ng lapis. Huwag mo siyang kakainin. Kaya makikita mo pag lumalabas na pag lilihis na kitang-kita ganun lang po, matututo kayong magagamit ng lagari nyo. Mura lang ang mga lagari ngayon. Sa Lazada, 150 lang. Yung matulis po yung dulo ang bilhin nyo. Pang plywood kasi mas maliit yung ngipin nun. Pag magaspang kasi ang ngipin, nababasag yung plywood. Yung balat ng plywood nababasag. Kaya yung mas pino ang lagari, ang ngipin, mas magandang gamitin sa mga plywood. Yun po, ang susunod nating project, yung ating sariling gamit. Kahit na hindi nyo na po ito panuorin, matututo na kayong tumabas, then suggest ko lang po, bibilogin nyo yung kanto. Pagkatapos na mayari na ninyo siya sa carpentry, lahat buo na mayari na, panghuli na lang to. Yung pagbilog ng kanto, maganda po yung bilog ng kanto. Nagiging malambot ang dating niya. Kaya mga bilog po ang kanto niyan. Lahat na itong 4 na kanto ng top. Pang ibabaw lang po. Yan.
Tapos lilihain din niyo yan. Okay po. At maraming salamat sa patuloy niyong pagsubaybay sa inyong Brother Rilo sa kanyang YouTube channel. Marami pa tayong pakikita. At sa totoo lang, nakakatuwa sabihin, sa susunod may iba pa tayong ipapalabas na mga video. Nawa ay patuloy lang kayong mag-subscribe at may makikita pa po kayo hanggang painting na konting alam natin sa painting, pati sa paggugupit sa sariling buhok. Ako lang po ang gumugupit ng buhok ko. Makikita niyo po nag-iisa kung paano hindi ka napupunta ng barberia. Malulugi sa iyo ang barbero. Yun po. Makikita natin yan lahat sa pagpapatuloy nyo sa pagsubaybay sa Brother Rilo nyo sa kanyang YouTube channel. Sa Panginoong Diyos po ang pinakamataas na papuri at pasalamat. Salamat din po sa inyo. God bless us all. Bye-bye.